Magandang araw sa ating lahat. Ang kwentong ito ay base sa tunay na pangyayari. Maniwala man kayo o hindi, ito ay base sa tunay kong karanasan. Kabady, nangyari ito sa taong 2022. Masaya ko at aking ina nang malaman naming sa Surigao gaganapin ang kasal ng aking nakakatandang kapatid na tawagin na lang natin sa pangalang Bron. Hindi niya tunay na pangalan para sa kanyang privacy. Si Bron ay ang pang-apat sa aming magkakapatid. 5 kasi kami, kabady. Ako ang bunso. Lalaki kaming lahat na magkakapatid. Hindi naman nabiyayaan ng babaeng anak ng mga magulang namin. Excited ako, kabady, dahil sa wakas makakagala rin ako. Lalo na't makakasama ko yung isa kong kapatid na minsang lang makauwi ng Leyte dahil sa Maynila ito nagtatrabaho. At makakasama ko rin yung tito kong mala joker dahil hindi nauubusan ng sense of humor. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Tito Junjun, hindi niya tunay na pangalan. Medyo malayo-layo rin pala, kabady, ang Surigao. Natatandaan ko, sumakay kami ng bus at pagkatapos ay barko at bus ulit. Hindi naman ako masyadong hiluhin sa biyahe, pero nang huling bus na ay doon na ako nahilo at nagsuka. Dahil siguro sa tagal ng biyahe at naka-aircon kasi ang bus. Masayang masaya kami, kabady, dahil halos kompleto kaming magkakapatid at kasama rin namin sila nanay at tatay. Noong nakarating na kami sa Surigao, sinundo kami ng tatay ng mapapangasawa ng kapatid ko. Pick up po yung pinangsundo sa amin at makabandang 2:00 ng madaling araw na yon. Nakasakay ako at ang kapatid kong si Ben at si Tito Junjun sa hulihan. Sa unahan naman ay sila mama at si tatay at yung 2 ko pang kapatid. Medyo nasa liblib ang lugar nila, kabady. Kaya kailangan pa kaming sunduin at maihatid sa bahay ng babaeng mapapangasawa ng kapatid ko. Masaya kaming nagkukwentuhan sa likod ng pick-up at ini-enjoy ang biyahe. Ngunit bigla akong tinawag ng kalikasan. Naiihi ako. Kaya sabi ko rin sa driver na tatay ng mapapangasawa ng kapatid ko ay huminto muna saglit at iihi lang ako sa tabi-tabi. Noon nga ay bumaba ako ng sasakyan at naglakad-lakad ng konti para maghanap na lugar na pwedeng makaihi. Nung nakahanap ako ng pwesto, kabady, napanatag ako sa wakas makakaihi rin. Nasa tapat ako noon ng isang bahay na may fence o barikadang vibe wire pero yung walang tinik. Nakafocus ako sa pag-ihi kasi nga baka naisip ko rin baka mainip sila kakahintay sa akin. Ngunit nang napatingin ako sa harapan ng bahay, nagulat ako, kabady. Biglang nangilabot ako sa nakita. Dahil may isang babae ang nakatalikod sa harap ng bahay. Wala itong saplot. Ito'y hubot-hubad. Pero napaisip ako bigla. Ano ang ginagawa ng isang babae sa labas ng mga oras na iyon? At wala man lang ilaw rin yung bahay na yon at sa paligid nito. Dahil nga ay 2:00 yon ng madaling araw. At nasa isip ko, lahat ng tao
ay natutulog pa. Hindi na ako nakatapos, kabady, ng pag-ihi at dali-daling tumakbo pabalik sa sasakyan. Nasabi ko naman yon sa mga kasama ko at kay Tito, pero nabanggit na lang ni Tito na baka ang nakita ko ay isang aswang. Mula noon, kabady, ay hindi na nawala sa isip ko ang mga nangyaring iyon. Parang narehistro na sa isip ko ang mga nangyaring yon nang minsang nakakita ako ng aswang sa Surigao. Kung bago ka pa lang dito sa channel natin, kabady, huwag mo sanang kalimutang mag-like and mag-subscribe para ma-notify ka sa mga bagong kwento natin.